Okay, kapag sinabing inequalities, gumagamit ka ng mga gumagamit ka ng inequality symbol. And kapag sinabi mong inequality symbol, yan yung greater than or equal, less than or equal. Alam mo, atin lang to, guys. Ayan. Okay? So, I think this is one of the easiest topics dun sa math. Pero, i-explain natin yung mas madali. Okay? So, ngayon, may common way to write this, right? Tingin ko sa junior high, isa to sa mga unang dinidiscuss kasama nung pagkatapos ng mga universal set. Parang problem tayo. Kung kaya ng oras today, isisingit ko pa yan. So, madali ang lang tayo, inequalities. Okay? So now, pag sinabing standard notation, ito yung normal na nakikita nyo na, halimbawa, x greater than 3. Okay? So, ngayon, gusto kong maintindihan ninyo is paano nyo siya sinusulat in terms of line graph. Tsaka, interval notation. Yan. I think itong part na to, once maintindihan nyo lang yan, solve na kayo. Okay? Radicals, but yes, mag-radicals tayo. I-solve, i-ano din natin. Pero hindi tonight, Ang focus natin tonight is solving inequalities. Pag natapos natin to, mag-word problems ako. Mag-atake tayo ng mga word problems. Tingin ko maraming estudyante gusto yung word problems. Okay? So ngayon, pag sinabing x greater than 3, ang gagawin nyo lang, gawa ka ng linya, di ba? Kaliwa kanan, tapos, lalagyan mo to ng gitna, which is your 0. Tapos, since 3 yan, hahanapin mo yung 1, 2, 3. Okay? Very simple, okay? Alam ko ito, very straightforward to sa inyo, pero i-absorb nyo lang muna, okay? Pag sinabing x greater than 3, lahat ng mas malaki kay 3. Pero ang question, kasama ba si 3? Yes or no? Kasama ba si 3? Yes or no? No. Okay? Kasi nga, greater than 3. So, kapag nandito ka kasi sa number na to, 3, tapos ito, anong kasunod dito, di ba, 4? Ano ba yung mga numbers in between 3 and 4? 3.0001, 3.00011, di ba? Yung ultimo ganong kaliit na incremental from 3 to 0.0001, kasama yon. So, ang gagawin natin is, gagawa ka ng bilog sa taas ng 3. Okay? Ayun. Tapos, ililinya ko siya pa kanan. So, ganyan mo sinisignify or dinodrawing sa line graph ang x greater than 3. Correct. It is a hollow or open circle to indicate or yun yung symbolize na hindi kasama si 3 pero lahat ng mas malaki kay 3. Okay? Sobrang klaro tayo doon. Di ba? Ngayon, kapag naging ganito siya, mamaya ko idudugtong interval notation. Kapag naging x greater than 3 siya, ano na mangyayari sa x greater than or equal to 3? Kasama na ba si 3? Yes or no? Kasama? Yes or no? Kasama. So kapag kasama siya, anong uri na ng circle ang gagamitin natin? What type of circle instead of hollow? Correct. Shaded or solid. Tapos, pakanan. Gets yung pakanan ha? Kasi nga, mas mataas. Okay? So, kailangan nyo siyang i-visualize in terms of line graph kung nalilito kayo. Para, mas madali nyo siyang maintindihan. Ngayon, punta tayo sa interval notation. Dito sa interval notation, ito na yung part na gumagamit ng mga parenthesis na tinatawag nilang, anong tawag nila dito? Open interval. Tama? Tapos, kapag bracket, anong tawag dito sa bracket? Anong uring interval yan? Close interval. Ba't may kumakain? Okay? So, klaro tayo. Pag sinabing open interval, yan yung parenthesis. Kapag mga bracket, yan yung close interval. Ngayon, ang question is, kailan natin ginagamit yung open interval? Ginagamit mo ang open interval kapag yung number na malapit doon is hindi kasama. Okay?
So, ibig sabihin, itong open interval na to, ginagamit natin yan kung hindi kasama yung number na yon, tsaka ginagamit mo rin yan sa mga infinity. Okay? So, two things ha. Magagamit mo ang open interval kapag hindi kasama, tsaka sa infinity. Ipopost natin? Yes, ipopost natin to right after. Pero siguro, baka late night na. Kasi nga, dina-download ko rin yung file. Okay? Pero, maan natin yan. Ma-upload na natin. Tulad nung factoring natin, in-upload ko rin kagad. Okay? Next. Kailan mo gagamitin yung close interval? Kapag kasama. Okay? So, ngayon, ang gagawin nyo lang lagi kapag nag-i-interval notation kayo, obserbahan nyo lang yung mismong line graph nyo. Diba? Sa case na to, itong red na to, papunta sa kanan. So, ang iintindihin ko, ano bang number katapat to? Diba yung 3? Okay? So, ngayon, ano ilalagay ko dito? Close or open? Si 3, sabi nyo, hindi kasama. So, sabi ko, kapag hindi kasama, doon mo ginagamit ang open interval. Okay? Correct. Open. Tapos, saan papunta to? May katapusan ba to? Itong pakanan? May katapusan ba yan? May katapusan ba yan? Or wala? Wala. Infinity. Papunta ka saan? Positive infinity. Kasi pakanan. So, positive infinity. Okay? So, ang positive infinity, ano isusulat ko? Open interval. Nakuha? Kuha yan ha? Ngayon, nagigets nyo na? Oh. So, ngayon, pagdating sa x greater than or equal 3, ano nangyari? Ano lang yung naging changes from this to this? Di ba naging solid circle lang? So, ano kaya mangyayari pag sinulat ko siya in terms of interval notation? So, isusulat ko ulit si 3. Kasi yan yung una kong mapapansin, di ba? From left to right. Pero, close na siya. Tapos, saan siya papunta? Saan siya patungo? Papuntang positive infinity. So, isusulat ko ulit positive infinity. Pero, anong sabi ko kapag infinity yung sinulat mo? Ano dapat laging kadikit ng infinity? Open. So, magiging ganyan na siya. Nakuha? So, ganyan yung siya gagawin. Naintindihan? So, very clear siya, di ba? Naglalag daw, naglalag. Naglalag ba ako dun sa iba? Sana hindi naman. Nako, yung mga inuulan pa rin dyan. Be safe ha, be safe. Okay. Klaro tayo dyan. Next. So, alam nyo, nung estudyante ako, paminsan, pag wala yung teacher namin, kahit nung elementary ako, paminsan ako yung nagtuturo sa klase. Parang naalala ko ba, grade 3 ako, tapos absent yung teacher namin. Ibibigay niya sa akin yung lesson plan, tapos ako yung magtuturo sa mga kaklase ko. Kaya, nung high school ako, kapag halimbawa may mga assignment kami, ganyan, sinasagutan na namin sabay-sabay, tinuturuan ko yung buong klase. Okay, paano malalaman ulit kung open or close interval? Ang open interval, ginagamit mo saan? Kapag hindi kasama yung number. Of course, depende na yan kung nasa kaliwa or nasa kanan. Dalawa ang cases, kailan mo gagamitin ng open interval. Hindi kasama at infinity. Pero kapag close interval, saan mo ginagamit to? Kasama. Okay? Ano pang another way to remember? Open interval, pag nasa infinity, tsaka mga hollow circle. Close interval kapag solid circle. Ganun lang, kasimple. Di ba? Hindi nyo, may nagsabi, bakit hindi ko na-gets to nung lesson namin? Paano ba nagturo yung teacher nyo? Okay, next. O, sige, ito. X less than 3. Sana may papel kayong katabi para nakakapag-try din kung sakasakali. Sige nga, quickly, on your scratch paper, alam kong hindi nyo mako-comment ito, i-draw nyo siya sa scratch paper nyo. Yan, di ba? Ganyan kayo dapat nag-iintindi ng mga mga math discussion. Magsimula tayo sa mga simple, di ba? So, halimbawa yan, 1, 2, 3. Oh, x less than 3. Ano mangyayari? Solid or hollow circle? Kasama ba si 3 dito sa x less than 3? Di ba ang sabi, lahat ng mas mababa sa 3. So,
hollow circle. Tapos, ano mangyayari? Ito na, dito na may difference. Kanina, pinag-uusapan natin, greater than. Ngayon, less than. So, papunta ako saan? Kaliwa. Okay? Ayun. Klaro? To the left, to the left. Yan. Ngayon, pag sinulat ko na ang interval notation, anong gagawin ko? Sige nga, pwede nyo isulat dyan. Paano natin ilalagay ang interval notation? So, open. Bakit? Kasi nga, papuntang infinity. So, negative infinity. Yan. Tapos, saan ako magtatapos? Dito sa 3. Pero, kasama ba si 3? Hindi. Oops. Sino to? Sining ni C. Okay, pwede mong i-correct yan ha. So, negative infinity, papunta kay 3. Pero, hindi kasama si 3. So, anong mangyayari? Open or close? Ayan, may nagsagot ng close. Open or close? Anong tama? Open. O, diba? Alam nyo na kung bakit bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng close open. Yan yung purpose nun. Aaralin nyo siya sa math. Guess nyo na? Guess nyo na? Kung bakit kayo nag-aaral ng close open yung bata kayo. So, ibig sabihin, bata pa lang kayo, nag-general math na pala kayo. Recess na guys. Ako lang pwede mag-recess. Okay, next. Paano naman yung x less than or equal to 3? O, ganun ulit. So, 1, 2, 3. And then, anong gagawin ko? Bibilugan ko si 3, pero dahil ito ay greater than or equal, magkakaroon na ako ng solid circle, pakaliwa. O, ano nang magiging difference dito? Magiging negative infinity, kasi pakaliwa. Diba? Pero, saan ako magtatapos? Sa 3. Kasama ba si 3 or hindi? Kasama. Kaya nga solid circle to. Kaya may equal sign dito. So, i-close bracket ko. Okay? Sobrang klaro. Di ba? Okay. Ngayon, anong next? Paano natin i-level up ng konti yan? So, syempre, simple pa lang yan. Di ba? Simple lang lahat yan, okay? Mag-alala. Lahat ng discussion natin, pinapasimple natin. So, paano naman kapag ganito? Negative 2 less than x less than 2. Ayan. Gawin nating ano na. May dalawang number tapos nasa gitna yung yung x. Anong pwede mauna yung 3 sa loob? Hindi Alin baliktad sa loob? Ayan na, nalito na. Itong 3, una mong isusulat? Hindi, ganito mo siya isusulat. Bawal mauna ang 3. Bakit? Ganito kayo tumingin ha. From left to right, ano bang una mo nakikita dito sa left side? Ano nakikita mo sa left side? Di ba yung infinity? Kaya una mong isulat si infinity. Habang nag-move ka from left to right, dito ka matatapos sa 3. So, kaya ka matatapos kay 3. Okay? Gets? Bawal mauna yung 3. Okay? Wag niyong pakomplikahin. Okay? Tignan niyo yung pattern ha. Ang pattern, very similar. Tumitingin ka lang from left to right. Okay? Laging from left to right. Okay? Bawal mangaliwa. Nangangaliwa dyan. Mais kayo. Okay. Now, punta tayo sa negative 2 less than x less than 2. So, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Sulat kayo ng number. Lagi kayo magsimula sa 0. Hanapin yung mga numbers na indicated. Ganyan lang naman gagawin nyo lagi. 1, 2, negative 1, negative 2. Okay? Ngayon, pagdating dyan, tsaka natin gagawa ng mga circles. So, gawa natin ng circle si 2. Gagawan ko ng circle si negative 2. Pero, question, ihahalo ko ba yan or isosolid ko? Naisingit pa yun, sir. Anong name ng topic? Inequalities. Okay, correct. Oy, may nagsagot ng solid. Achi. Bawal yan. Joke lang. Pero, Zanrix. Solid. Mali din yan, ha? Okay lang yan. Kahit nagkakamali kayo sa gantong point. Basta dapat maintindihan nyo siya. Bakit natin isa-halo yan? Hindi naman kasama. Huwag kayong malikod dito sa underline na ginawa ko. Hindi yan less than pa rin yan. No? Less than. So, ibig sabihin, hindi kasama si 2. Okay?
Ngayon, ano bang ini-indicate nitong negative 2 less than x less than 2? Ibig sabihin, mas malaki kay negative 2. Ano bang example ng mas malaki sa negative 2? Eh, di ba yung negative 1? Tapos, pero dapat, mas malaki siya sa negative 2, pero dapat mas mababa siya sa 2. So, nasaan yun? Eh, di itong nasa gitna. Tama! Tama ba? So, ngayon, ito na yung drawing natin. Klaro? Klaro? Negative 2 to 2. Hindi negative 1 to 1, ha? Hindi pwedeng negative 1 to 1. Bakit? Kasi meron, tandaan nyo, may mga numbers pa na mas maliliit dito na pagitan ng negative 2 at negative 1. Klaro? Klaro? May decimals pala. Yes! Huwag nyo kakalimutan yung mga decimals. Kahit na alam kong ayaw na ayaw nyo ng decimals. Decimals, inaaral yan, grade 5. Okay? Gets? O, ayun, napansinin nyo yung GC natin. Nasa communities daw. Kaya pala hindi nakikita ng iba. Tapos, kung may mga questions kayo, pwede kayo mag-ano dun. Kaya pala akala ko, walang nagme-message. Baka nahihiya kayo. Lagi ba kayo magla-live, sir? Naka-schedule ako ngayon ng Tuesday, Thursday, Saturday. Try ko magdagdag ng Sunday or kung kaya ko pang dagdagan since malapit na yung upcut. Sobrang dami ng ginagawa sa trabaho. Kaya late na rin ako nakapagsimula ngayon. Anong name ng topic? Solving inequalities. Yan. Okay? And guys, kapag nag-aaral kayo ng math, okay din na tinatandaan nyo. Anong topic ba yan? Hindi yung okay, inaaral natin. Pero hindi mo alam kung anong tawag sa topic na yun, di ba? Next, example tayo. Mali. Dito tayo sa interval notation. So ngayon, pag sinulat ko siya ng interval notation, from what number to what number, di ba, from left to right, anong unang number na manonotice mo? Negative 2. Ngayon, ang question, kasama ba si negative 2? Hindi. So, open. Tama? Tapos, papuntang kanan, ano yung pinakahuling number na kasama sa set mo? Yung 2. Pero, kasama ba si 2 or hindi? Si 2 mismo, kasama ba siya o hindi? Hindi rin, di ba? So, ano mangyayari? Open or close? Open. Tama? Oo, hindi siya kasama. Kasi nga, ayan o, hollow circle siya, di ba? Tsaka, bakit naging hollow yun? Kasi nga, less than lang naman to. So, ngayon, bigyan natin ng, ibahin natin ng konti. Negative 2 less than or equal x less than 2. Sige nga, try nyo to sa scratch paper nyo ngayon. Tingin ko yung mga teacher nyo, hindi naman nila tsatsagain gantuhin yan sa inyo, di ba? Na per example ibibigay. Kailangan nyo siyang intindihin. So, anong gagawin ko? Dahil meron akong negative 2 dito, bibilugan ko to. Pero dahil, may equal sign. Papunta ako saan? Sa 2. So, magsi-circle ulit ako dito sa 2. Pero, kasama ba si 2? I-observe nyo itong katabi niyang inequality symbol. Less than lang. So, kasama ba si 2? Hindi. So, hollow lang siya. Tapos, ano yung linya kong gagawan? Mag-aaraw ba ako pa kanan, pa kaliwa? Hindi. Kasi, ang hinahanap, nasa pagitan ng negative 2 at 2. So, ayun. Okay? So, ngayon, kapag ginawa ko siyang interval notation, anong isusulat ko dito? Tingnan nyo yung difference, ha? Solid na to. Pwede nyo bang isulat sa comment section anong magiging interval notation nito? Kayo muna sumagot. Tapos, tignan ko kung tama yung sagot nyo. Solid, papuntang gitna, then hollow. Ang numbers, negative 2, 2. Okay. May nagsagot ng isa. Correct, Shane. Rald, Ian, Tumbit, Ronelio, Lorin. Sipag mag-type Jibe. Tapos ito, may hapon na pangalan. Okay, klaro? So, negative 2, kasama si negative 2, kaya close. Tapos, papunta hanggang kay 2, pero dahil open to, open yun. Okay? Nadi-delete comment ko kapag symbols gamit ko. Ako rin nawala. Pero, klaro yan, ha? Klaro. Sige, magbigay tayo ng isa, ipakita pa natin yung variation yan.
O, sige. Iibahin na natin konti. Paano pag naging ganito? X less than 2. Negative 2 less than or equal X less than or equal 2. O, ayan. Paano yan? Okay. Paano? Anong topic? Interval notation. Inequalities. O yan. Tama na yung mga sagot nyo. So, pag dinowing ko yan, magiging ganito yan. 0, 1, 2. Negative 1, negative 2. Tapos, dahil 2 yan pareho, gagawan ko ng bilog dito. Pero dahil mayroong equal symbol, isosolid natin. Tapos, dahil pagitan siya, gitna. Okay? I think nagets nyo na. So, from negative 2 to 2, pero si negative 2 ay naka-close dahil kasama siya. Si 2 kasama din, kaya 2. O, Trex, mali lang yung parenthesis. Dapat close yan. Sa kaliwat kanan. Okay? Okay, mali lang ng pindot siguro, ha? But be careful sa mga ganyan. So, very simple. Okay, yung last na itsura niya lang is itsura, ano mangyari? Baliktarin ko lang tong pangalawa. Ito naman. Negative 2 less than x less than or equal to 2. Sige, drawing natin. Negative 2. So, bilog ako ng... Saan ako bibilog? Negative 2, tsaka 2, pero hollow ako kay negative 2. Pagdating kay 2, solid na. Bakit? Ayun. Tapos, gitna. Tama. And then, paano kayo susulat to? Open, negative 2, papuntang 2, pero close. Okay? So, tingin ko naman naintindihan. Tama? So, meron ba ditong mga hindi to naintindihan dati sa klase pero gets na ngayon? Meron ba? Gusto ko lang malaman. Meron? Okay, basta gets. Ngayon na gets. Okay, now, another itsura. Ayan, dito lang pala ako nakapag-review ng ayos. Good job. Sir, question, possible? Okay. Sir, question, possible ba na negative 2, less than x, greater than 2? Sige nga, okay. Sige, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Tingin nyo, possible ba yan? Na meron kang number na mas mababa sa negative 2, pero mas malaki siya sa 2. Tingin nyo ba possible yon? Para lang ma-exercise yung utak nyo. Possible ba yon? Mag-isip ka ng number na mas maliit sa negative 2. Kapag halimbawa, ito muna yung in-evaluate mo, di ba? Mas maliit sa negative 2, nandito yon. Pero at the same time, mas malaki sa 2, nandito yon. So, magkaibang direction sila. So, ang sagot doon is, hindi siya posible. Okay? Ngayon, may nagtanong, Sir, paano kung halimbawa, not equal? Sige, good question yan. Ang not equal, it's also an example of inequality symbol. So, pag nag-draw kayo ng line graph, ganito naman siya. Draw kayo ng line. Hanapin natin si 0. Hanapin natin si yung number, which is 2. Okay? Okay, ayan. May mga nag-i-input na. Okay, good dyan. So, ngayon, 0, 1, 2. So, dahil yung 2 yung nandyan, yan yung lalagyan ko ng bilog. Okay? Ngayon, first question. X not equal to 2. Ibig sabihin, ano bang interpretation ng x not equal to 2? Ibig sabihin, lahat ng numbers maliban kay 2. Diba? Lahat ng numbers maliban kay 2. So ngayon, isosolid ko ba or ihahalo ko? Okay, good dyan ha. Yung iba sa inyo may idea na. First question, solid or hollow? Hollow. Ngayon, teka lang, kumakain. Sa lahat ng numbers maliban sa 2. So, anong gagawin ko? Mag-aaraw ako pa kanan or pa kaliwa? Left to right?
Both? Pakanan at pakaliwa? Yes. Kasi, ibig sabihin nun, kasama yung mga mas malaki kay 2, which is pakanan, and mas maliit kay 2, which is pakaliwa. So, ngayon, paano natin yan gagawin? So, klaro kayo dito sa graph, ha? Ngayon, ang question is, paano natin siya gagawin sa ating interval notation? So, pag ganyan, mag-focus muna kayo dito sa ito muna. Okay? Paano ko isusulat ito? Nagpunta ka sa negative infinity, so isusulat ko yung negative infinity. Anong sabi ko? Pag infinity, laging open. Saan nagtapos yung negative infinity mo? Kumbaga, hindi naman nagtapos, but more on nagkaroon ka ng break, ng pause. Wait, yun yung 2, di ba? Kasama ba si 2 or hindi? Hindi. Kaya, i-open ko siya. Next. Itong part na to, ang gagawin ko, i-unite ko na siya. I-union ko siya sa part na to. Okay? Kaya, dito nyo gagamitin yung concept ng union. Ayun. Sulat natin yung union. Tapos, i-unite ko siya saan? Dito ko na isulat sa baba, ha? Mula sa 2, pero hindi kasama si 2, kaya to open, papuntang positive infinity. May naglagay lang, parang naka-close yung 2 niya. Hindi. Tama. Naka-open. Nag-avail pa ako ng reviewer. Dito lang pala nakaka-review. Yan. Mag-ingat lang din kayo sa mga sa mga dun sa mga maraming reviewer. Kasi, paminsan, di ba? Kung halimbawa may reviewer nga, pero kung hindi mo rin naman magigets kung paano yung pag-intindi ng pagsagot, minsan magiging useless. Although hindi ko naman sinasabing masama. Helpful din yon kung gusto niyo lang din ng maraming exercise. Okay? So, intindihin nyo maigi. Ano ba yung purpose nyo ng pagbili? Makapag-practice or maintindihan muna? Kasi kung ang goal mo is maintindihan muna, ang suggestion ko sa inyo, manood na lang muna kayo ng ganitong live o kaya manood muna sa YouTube. Di ba? Pag napanood nyo na, naintindihan nyo na, that's the time na mag-practice kayo. Doon sa Facebook group natin, di ba, pag ina-upload ko yung na-upload ko na sa YouTube, nilalagay ko doon sa comment. I-check nyo ha, nilalagay ko sa comment yung reference material. Ang suggestion ko doon sa inyo, panoorin nyo sa YouTube. Di ba, nag-live tayo. Tapos, inilagay ko yung reference material. Ang gawin nyo, sagutan nyo yung reference material by yourself. Tapos, panoorin nyo ulit yung YouTube. I-check nyo kung tama yung sagot nyo. Kasi hindi ko naman nilalagay yung tamang sagot dun sa material eh. Hindi ko naman ma-edit yun eh. Diba? Para lang at least, trinay nyo siyang sagutan ng sarili nyo. Ibig sabihin, napalabas nyo siya ng tama, naintindihan nyo siya. Pero, hopefully hindi naman kayo nang huhula ng sagot. Okay. Di ako makapag self-review, sir. Mas nag-a-adapt utak ko pag may nagtuturo. May logarithms ba tayo? Magdi-discuss tayo ng logarithms. Pero, ang naka-schedule ako noon next week yata. Sa next live natin. Next live may one last algebra pa tayo. Tapos, mag-jom and trigo na tayo. Okay, klaro tayo dito sa union. Klaro ba? Klaro? Klaro? Any motivation? Guys, ang motivation, para sa akin, yan? Very, yung concept ng motivation para sa akin, siya, overrated, kumbaga. Pag sinabing overrated, lahat na ng tao, di ba sabi, lagi kang motivated para magawa mo yung mga bagay. Overrated siya kasi, alam nyo ang reality, hindi lahat ng oras may motivation ka or motivated ka. May araw na babaon ka, hindi ka motivated. So, ang pinaka-importanting i-keep in mind nyo is discipline. Kapag disiplinado ka sa isang bagay, halimbawa, alam mo may upkat, pero gumising ka ngayong araw, hindi ako motivated. Pero dahil may goal ka ng pumasa, kahit na tinatamad ka, dahil disciplined ka na sundin kung ano yung dapat mong aralin today, gagawin mo siya. And that's one thing na magagamit nyo pagdating nyo sa work din. Maniwala kayo sa akin. So, motivation, mawawala yan from time to time. Pero kapag meron kayong discipline and consistency, yan yung something na ikaw na talaga, di ba? Okay.
tigil mo ng motivation. Balik tayo dito. Klaro? Okay. So, ngayon, another example. So, nag-x not equal to 2 tayo. Mag-solve tayo ng... Paano kapag ganito naman? X less than negative 2. Tignan nyo tignan nyo, binabago ko yung mga itsura. And x greater than 2. Sinasabi niya, mga numbers na mas mababa sa negative 2, pero mas malaki kay and hindi naman niya sinasabing mas maliit siya sa negative 2 and at the same time mas malaki sa 2. Ang sinasabi niya, so yung kaninang may nagtanong, pwede nating i-modify ng konti yung question niya, pero ganito siya isusulat. Okay? Hindi natin siya pwedeng isulat nung kanina na ganito. Mali kasi yung yung format, kumbaga. Yung kanina kasi parang ganito parang ganyan, tama ba? Parang ganyan. 'Di ba? And then x greater than 2, which is hindi kasi alam mo na ang mas malaking numbers yung mga nasa pakanang side. Parang ganoon, 'di ba? Okay, but anyway, dito tayo mag-focus. Numbers na mas maliit sa negative 2 and mas malaki sa 2. Pagsasamahin lang natin 'yon. So paano natin isusulat? Hanapin mo yung 0 ulit, 'di ba? Teka lang. Ano ba 'yan? Hanapin natin 0, then 1, 2, tapos negative 1, negative 2. So, ito muna, x less than negative 2. Ano mangyayari? So, anong gagawin ko? Bibilog ako dito sa negative 2. Mas mababa kay negative 2. Kasama si negative 2? Hindi. Hindi. So, mananatiling open circle. And then, pakaliwa. Okay? Next, x greater than 2. So, hanapin ko si 2, bilog. Tapos, solid or hollow? Hollow. Di ba? Kasi wala namang equal sign dito. And then, mas malaki sa 2. So, pakaliwa, pakanan. Kanan. Okay? Nakikita nyo? Nag-iiba-iba yung mga drawings natin. So, hanggat maaari, tinatouch ko yung lahat ng mga ng mga kombinasyon, kumbaga. Siyempre, hindi yan gagawin ng mga teachers nyo sa school. Maniwala kayo sa akin. Dahil, ang haba-haba niyan. Pero, okay lang. Daanan natin yan. So, ngayon, naintindihan nyo tong drawing na to, di ba? Ano ang magiging interval notation nito? So, paano nyo yan aatakihin? Dahil inintroduce ko na sa inyo yung concept ng union. Sige nga, kung kayo yung mag-iintindi niyan, paano nyo isusulat yan? Ibig sabihin, pagsasamahin mo lang din ito, tsaka ito. So, ang una kong gagawin, isusulat ko to. Ano ba tong isa? Katulad daw siya nung nasa taas. Katulad ba siya nung nasa taas? May konting difference. Tandaan nyo yung nasa taas is not equal to 2. Ito, meron kang borderline sa negative 2 and 2. Okay? Okay, malilito Okay, so ito munang kaliwa. Paano ko isusulat yan? Di ba papuntang negative infinity? So, negative infinity pero open na makakat pagdating sa negative 2. Tama? Pero, kasama ba si negative 2? Hindi. Hindi. So, open. Tapos, i-union ko siya saan? Dito naman. Klaro? Na magsisimula saan? Sa 2. Pero kasama ba si 2? Hindi. Kaya open. Papuntang pakanan. Positive infinity. Kapag infinity, open. So, ang sagot, open, negative infinity, negative 2, open. Union, open to positive infinity. Okay? O, ayan. Mukhang nagigets naman. Klaro? Klarong-klaro. So, ang variation pa nito is ano na lang, pero hindi ko na igagawin. You can do it by yourself. Diba? Lalagyan ko to ng equals. Ito, lalagyan ko rin ng equals. Ganun lang. Pero saan ang magbabago? Ito. Itong mga to, posibleng magbabracket na lang yan kasi magiging solid. Okay? Gets? Kailan ginagamit yung intersection? Okay, anyway, hindi naman kasi tayo mag-Venn diagram, kaya hindi na yon. I think pag mga ganito lang na line graph, inequalities, ganyan, mas ganyan lang tayo. Yung intersection,
Teka lang ha. Nagkaroon ng may lumabas lang na something kasi walang tao sa live. So inisip niya baka walang nagla-live talaga. So ngayon, yung mga intersection, ang intersection nangyayari yun kung meron kayong dalawang graph na nag-overlap. Pero mas magagamit yun pagdating sa mga Venn diagram. Okay? So, actually, mag-anong oras na? Hanapin lang natin yung download ko na file. Tignan natin kung meron tayong masagutan dito. Meron ako nakitang inequality dito. Okay, ayan. Okay. So, ngayon, teka, balik pala tayo dito. May i-continue pa tayo. So ngayon, ito, as part of inequalities and solving inequalities, kailangan nyo na maintindihan kung paano mag-read ng mga inequalities. Okay? Ngayon, pagdating sa solving, ito na siya. So halimbawa, meron kang, bagay tayong example. Halimbawa, x squared. Halimbawa, solve. Ano ba yan? Ayaw. X squared minus 3 minus 9x plus 18 less than 0. Okay. Okay, ito na. Ito na yung mismong pagsosolve ng inequalities. Okay? Okay? So ngayon, ang gagawin nyo lang, isipin nyo ano yung inaral natin nung last week nung last live? Kung halimbawa last week, equations, ganyan lang siya, di ba? Tama? Paano kayo nagsasolve ng quadratic equations? Ano yung ginawa natin last week? Kumanta tayo ng quadratic formula. And then, may factoring, di ba? Okay, good. Factoring. So ngayon, ano lang bang naiiba? Ito lang yung naiiba, tingnan nyo, di ba? Instead of equal 0, nagiging less than 0. O kaya naman pwedeng naging greater than 0, greater than or equal to 0. Ito lang yung mga tatandaan nyo pagdating sa solving inequalities. Step 1, i-factor out nyo to. Anong factor nito? Sige nga, practice. What's the factor of x squared minus 9x plus 18? Anong name sa YouTube? JP Penoliar. Cedric, 92. Okay, pero hindi yan yung mismong factor Gusto natin, ano yung factors ng x squared minus 9x plus 18? Pag sinabi nating factor, yung mismong x plus something, x minus something. Hindi number lang. Wala kayong makikitang, ayan, lahat kayo nagsagot na ng numbers lang. Ibigay nyo sa akin yung factor. Kapag sinabing factor, kailangan nyo ibigay ito. Tinamad pa lang magsulat? Okay, fine. So, x minus 6, x minus 3. Tama ba? X minus 6, x minus 3. Kasi, negative 6 times negative 3 is positive 18. Negative 6 times x is negative 6x. Negative 3 times x is negative 3x. So, pag pinag-add mo to, negative 9x. Okay? Klaro tayo sa factors. Hindi ako masyado magdi-discuss ng factoring dahil inaral na natin yan. Kung gustong aralin ulit, balikan ang live natin. Tapos, kopyahin nyo lang to. Less than or equal to 0. Ngayon, ito yung tatandaan nyo lang. This is step 1. Ang step 2 nyo dyan, isosolve nyo lang yung value ng x dito. Itong x minus 6, kapag sinolve ko yan, as i-equate mo as 0, ang value nyan is 6. Tama? Itong x minus 3, kapag sinolve mo yan, anong value nyan? Positive 3. Okay? Ito ang tatandaan nyo. If yung inequality na pinapasolve sa inyo is less than, if solving yung less than, ang gagawin nyo lang is ganito. Smaller number, smaller, tapos kopya yung inequality symbol na less than, tapos kopya yung variable less than, then bigger. Ganyan lang siya. Ito lang yung tatandaan nyo.
So, anong mangyayari? Itong 3 na to, sa 3 and 6, anong mas malaki? Mas maliit, yung 3. So, sulat ko si 3, less than, x, less than yung mas malaki, 6. Ito na yung sagot. Ganun lang siya. Okay? Klaro? Yan lang yun. Tapos, paano kapag may equal sign dito, edi may equal sign din ito. Ganun lang. So, ang gusto kong matandaan nyo lang dito is smaller number, less than x, less than bigger number. Paano pagbasa daw nito? Edi 3 less than x, less than 6. O sige nga, sample. Ano magiging graph niyan? Edi mula 3 to 6, 'di ba? Mula Mula 3 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, halimbawa, nasa 3, nasa 6. Tapos, itong gitnang yan. Parang ganyan. Pag number line. Pero tandaan nyo ano yan? Quadratic inequality yan. Okay? So, ang ibig sabihin yan, ganito yan pag nasa graph. Hindi ko na igagraph yung mismong ito. Pero ang ibig sabihin nito ay ganito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, anong vertex nito? Okay, hindi ko na isa-solve yung vertex. Pero ang magiging graph niyan, mukha siyang ganito. Itong 3 na yan, meron dyang, kumbaga yan yung break na number. Tapos itong 6, ito din yung, kumbaga, break na number. So, kung ang itsura ng mga quadratic equation, di pa parabola yan. So, halimbawa pa ganyan. So, ibig sabihin, i-approach na lang yung line na to, itong 6 na to, pero never niyang mamimit si 6. Yun yung asymptote. Diba? Narinig nyo na siguro yung concept ng asymptote. I-approach niya lang yan, pero never siya mag-intersect dyan. Yun yung rason, kaya hindi to magiging equals. Okay? I-approach na lang. Lalapitan niya lang. Okay? Okay. Anyway, para hindi kayo masyadong magulo, ang tandaan nyo lang dito is kapag nakakita kayo ng pinag-solve kayo ng ganitong problem, tandaan nyo lang, step 1, factor out, isolve nyo yung value ng x, and then, smaller, less than x, less than bigger. Okay? Next, babaguhin ko naman. Solve x squared minus 9x plus 18 greater than 0. Okay? So, step 1 natin dyan is i-factor ulit, which is yung ginawa na natin kanina, x minus 6, x minus 6 saka x minus 3. Tama? Then, greater than 0. Kopya lang. Ano yung next na mangyayari? I-solve ulit ito. X minus 6 is equal to 0. X equals 6. X minus 3 equals 0. This is x equals 3. Okay? Ang kanina, anong tinandaan natin? Smaller, less than x, less than bigger. Ang mangyayari naman, kapag ang pinapasolve sa inyo is greater than 0, itong gagawin nyo. X greater than bigger and x less than smaller. Okay? Madaling tandaan, di ba? Kapag ang sinasagutan yung problem is less than, sauluhin nyo lang to. Pag ang pinatanong na problem is greater than, sauluhin nyo lang to. X greater than the bigger and x less than smaller. So, ano magiging sagot dyan? X greater than 6 and x less than 3. Okay, may nagtanong, paano yan pag interval notation? So, pag sinulat mo yan sa graph, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, paano ko yan isusulat? O, halimbawa, ito muna, x greater than 6. May bilog dyan, hindi kasama si 6, so pakanan. Tama? Mas malaki sa kanya. Sa 3, may bilog dyan, hindi kasama si 3, pero lahat ng mas mababa sa 3, kaya less than. So, pakaliwa. Paano ko isusulat yan sa interval notation? Papunta kang negative infinity. So, negative infinity. Ano sabi ko? Pag infinity, open. Inequality pa rin to. Yes. Papuntang 3. Kasama ba si 3? Hindi.
Kasi open. So, open. And then, i-unite ko siya dito. Union. Saan ka? Sa 6. Open. Bakit open? Kasi hollow circle. Papuntang positive infinity. Kapag nag-positive infinity ka, laging open. Okay? So, this is your interval notation for that. Recorded? Yes. Uy, magna-9 na. Okay? Pero naintindihan ba yung pagsosolve nito? So, ngayon, gusto kong isolve nyo itong number 6. Oh, ito. Sir, di naman ganyan yung format ng binigay nyo eh. Diba? Hindi naman ganyan yung format na binigay mo, sir eh. Paano ko sasagutan yan? O di, gawin yung hawig nung format na binigay natin. Ano yung format natin? Nakasulat muna yung equation. Itong may mga terms. Sa kaliwang side. Diba? Sa kaliwang side. So, paano ko yan i-approach sa exam? Isusulat ko yan as 2x squared plus 9x minus 5. Tapos, tignan nyo, nakabuka kay 0. So, ang gagawin ko lang, babaliktarin ko lang, pero nakabuka dun sa 0. So, in essence, hindi mo binabago yung given. Nire-write mo lang siya. Naiintindihan nyo ba ako dito sa part na to? Yes, parang transpose siya, kumbaga. Pero, wag nyo na siyang pakomplikahin. It's basically, itong expression na to, sinulat ko lang dito. Diba? Tapos, yung expression na yon mas maliit kaysa sa 0. Kaya, nire-write ko siya as, mas maliit siya kaysa sa 0. Okay? But you don't change the sign. Yes, do not change the sign. Wala kayong i-change. Parang nire-arrange mo lang siya. Diba? Kasi, ang ano bang key takeaway mo dito? Itong expression na to, isipin nyo lang siya as one entity. Itong entity na to, mas maliit daw siya kaysa sa 0. Ibig sabihin, itong entity, mas nakabuka siya sa 0. So, ang ginawa ko, sinulat ko lang siya as one entity pa rin. No change ng sign. Tapos, nakabuka kay 0. So, parang wala kang binago. Okay? Now, anong next mong gagawin dyan? Base dun sa pinakita natin kanina. Ano yung sabi kong tatandaan nyo? Dito ganito kayo mag-a-apply nung inaaral natin pagdating sa exam. Ang sabi sa akin ni sir, kapag nasa topic ako na inequality, kapag ang pinapasagutan ay less than, ang gagawin ko ay smaller, less than, x, less than, bigger. Tapos ang sabi ni sir sa akin, kapag greater than, ang gagawin ko, x less than smaller, and x greater than bigger. Ito lang ang sasauluhin ko. Okay? Now, nasan tayo? Nandito tayo sa less than. So, itong gagawin ko, yung una. Okay? So, pero anong step 1 natin kanina? Magfa-factor. Anong step 1? Factoring, di ba? So, anong factors nito? Okay. 2x minus 1. X plus 5. Tama ba yan? Okay? O, yung mga nagsagot na, i-check nyo, may intindi nyo may gito ha. Teka, double check muna natin kung tama tong factor na to. 2x times x is 2x squared. Correct? Negative 1 times 5 is negative 5. Now, check the middle term. Paano? Negative 1 times x is negative x. 2x times positive 10 is 10x. So, pag inad mo to, that is positive 9x. Tama ba? Negative x plus 10x is 9x. So, tama yung factors. Okay? Okay. Burahin ko na. Kasi sure na tayong tama yung factors. Then, kopya si less than 0. Okay, ano yung step 2 natin? Ano sabi ko yung step 2? I-equate nyo to sa 0. 2x minus 1 equals 0. Then, hanapin yung value ng x. Wow, x na, pero hinahanap pa rin value. Yes. Okay, anong gagawin ko dito? Ita-transpose ko tong negative 1 sa kanan. Kaya magiging positive 1 siya. Itong 2x matitira. Tapos, divide both sides by 2. Para maging x lang. Divide si kaliwa sa 2, divide si kanan sa 2. So, ang value ng x is 1/2. Okay? Sir, grade 12 ako ngayon. SY applicable po ba na mag-take ako ng UPCAT? Grade 12 ka ngayon? O dapat mag-take ka nga ng UPCAT?
And then, tama ba? Tapos na deadline. Naku po. X plus 5, ganun din. Kukuhanin din natin yung value ng x. Anong value ng x dito? X equals negative 5. So, meron kang negative 5, meron kang 1/2. Ano yung susundin ko? Dahil less than to, smaller, less than x, less than bigger. So, anong smaller sa negative 5 at 1/2? Negative 5. Tapos, kopya si less than. X less than 1/2. So, this is the final answer. And naka-less than lang siya, walang less than or equal kasi nga ang given is less than lang naman. Kung may equal sign yan, tsaka lang natin lalagyan to pareho na equal sign. So, the answer is letter B. Okay? Naintindihan ba? Ipopost? Yes, ipopost po natin ito. Okay, okay? Klaro? Klaro ba? Okay. Itong number 7, ang tip ko sa inyo dito, okay, para hindi natin pakomplikahin yung pagsosolve. Pag nakita nyo yung number 7, pwedeng lumabas yan sa exam. Kasi, hindi siya yung normal na mga problem, di ba? Ito siguro yung mga isa ding example na gamitan nyo na lang ng substitution. Ang sabi, which of the following is the inequality that represents the solution to the graph shown on the right? So, ang solution dito is yung shaded region. Okay? Yung shaded region. Okay. Ito yan. Ayan. So, kung solution siya, ibig sabihin, tatama siya dito sa inequality na yon. Naintindihan nyo ba ako? Dapat tatama siya. So, ang gagawin ko dyan, kapag sinagutan ko yan sa exam, is, kukuha ako ng coordinates na nandito sa loob ng shaded region. Pero para hindi ko pahirapan ang buhay ko, ang gagawin ko lang, either kukuha ako dito, along the way, dito. So, halimbawa ito. Kasi ang coordinates nito ay 10, 0. 0, 10. Tama ba? Ang coordinates niyan, 0, 10. Kasi nandito ako sa 0, origin. Umakyat lang ako, so 0, 10. O kaya naman, itong 3, 0 kukunin ko. Nasa shaded pa rin siya. Tama? Nasa shaded region pa rin siya. Ang coordinates nito is 3, 0. Correct. Substitute. So ngayon, halimbawa, ang napag-decidean nyo, 0, 10. So itong x, itong 0, isa-substitute ko kay x. Yung 10, isa-substitute ko kay y. Okay? Ngayon, dapat masatisfy niya lang itong relationship na nandito sa ABCD. Okay. Let's do it one by one. Letter A, negative 2x plus 5 less than or equal to y. So ngayon, kapag sinubstitute ko ba tong 0, 10, tatama pa rin ba yan? So, gawin natin. Negative 2. Ano yung x ko? 0. Plus 5 less than or equal to y. Ano yung y? 10. Okay? Solve it one by one. Negative 2 times 0 is 0. Plus 5 less than or equal to 10. Ano ang 0 plus 5? 5. Tama ba na ang 5 is less than or equal to 10? Yes or no? Tama ba to? Yes or no? Yes or no? Yes. No? Oh, ano ba talaga? May nag-yes, may nag-no. Kaya nga, nililito ko lang kayo eh. Anong totoo? Yes or no? Mas mababa ba ang 5 kaysa sa 10? Oo. Okay, so possible, tumama yan. Okay. Next. Tignan nyo okay, so actually yon magsasabi na sa atin ito yung tamang sagot. Pero ipapakita ko lang sa inyo para lang confident tayo. Kapag ang ginawa ko is para hindi natin burahin lahat. Kasi tignan niyo yung options. Tignan niyo yung options. Pare-parehong negative 2x plus 5 ikino-compare sa y, pero nag-iiba lang yung inequality symbol. Tama ba? Tama, di ba? So ngayon, kapag ito ginawa kong greater than, tatama pa rin ba siya? Kapag ginawa ko tong greater than, tatama ba yon yung 5 mas malaki sa 10? Tatama pa rin ba siya? Mali na, di ba? So, etong letter B,
tsaka itong letter D, ika-cancel ko na. Ganyan kayo mag-a-approach. Nagets nyo ba? Ika-cancel ko na agad yung letter B tsaka yung letter D. Kasi nga, hindi naman siya nagtatama dito eh. Okay? O yan, maniwala na kayo ulit. Next, ang magiging option ko na lang is letter A or letter C. Pero, ang difference nila is may equal sign. Okay? So ngayon, kapag may equal sign, ano nang gagawin nyo? Ito na yung next tip ko sa inyo. Ang next tip ko sa inyo is, kumuha kayo dito sa mismong sulok, dito sa mismong linya na to. So, para madali, ang kukunin ko dyan is yung along the axis ulit. So, ano kaya pwedeng madali? Nakikita nyo ba? Ang nakikita ko. Anong madaling pwede kong gamitan? Aling coordinates dyan? Sige nga, kayo yung mag-suggest sa akin. Kapag ginamit ko to, yun nandito, eh di ko naman alam yung sakto nito eh. Merong mas obvious. Ano yung pwede kong gamitin? Uy, may tama, merong mali. Ayan. Saan? Ayun. Anong coordinates nito? 0, 5. So, gagamitin ko si 0, 5. Nagiging critical na to kasi nandito ka na sa kumbaga boundary nung mismong line. So gamitin ko si 0, 5. Si 0 ang x, si 5 ang y. Okay? So negative 2 times 0 plus 5 greater than y. Ano yung y? 5. Okay? So this is 0 plus 5 less than or equal to greater than 5. Tama ba yan? Ang 5 mas malaki sa 5? Sorry. Wait lang. Mali tayo. Ang sinasolve natin yung less than. Wait. Mali ako. Ang sinasolve natin is yung less than. Yan. Less than or equal to y. So, ano yung kinakunuhan natin? 0, 5, di ba? Ito yung x. Ito yung y. So, negative 2 times, ano yung x? 0. Plus 5 less than y. Ano yung y? 5. Okay, now, evaluate. Negative 2 times 0 is 0 plus 5. Less than 5. So, tama ba na ang 5 ay mas maliit sa 5? Okay, nakikita ko na yung sagot ng iba. Mali. Ang 5 hindi yan maliit sa 5. Kasi pareho lang sila. So, dapat, anong gagamitin ko? Letter A or letter C? Letter A or letter C? So, kailan magiging tama tong inequality na to? Kapag nagkaroon ng equal sign dito. So, ngayon, ang ibig sabihin, ang sagot ay letter A. Yung may equal sign. Okay? Okay, good yung question. How's at a girl? So, kapag may mga ganitong graph, so, ibig sabihin, mas okay nang kumuha kayo dun sa may nasa boundary. Okay? So, kanina, pinapili ko kayo muna dito para at least kita nyo kung paano tayo nag-eliminate ng answers. Okay? Nakita niyo yung process kung paano natin siya ginawa. 'Di ba? In-identify muna natin ano yung most likely tatama. Kasi mapapansin nyo, binabago lang yung symbol. 'Di ba? Okay? Ano ba? Okay. So, 9:30 na. Teka, ito, sagutan natin nga ito. Ito. Number 14. Kaya nyo sagutan to dapat. Naka-format ba to ng kung paano natin dinidiscuss kanina? Yes or no? Hindi, di ba? So, anong tinuturo ko sa inyo? Nauuna yung may variable tapos greater than, less than 0 or kung ano man. So, anong una kong gagawin dito? Rewrite ko muna. Tama? X minus 3. X plus 2. Yung entity na yan ay mas malaki kaysa sa 0. So, dapat naka-greater than 0. Okay? Tama? Tama ba yan? Pwede ba i-VC sa exam, sir? Hindi pwede. Bawal yan. Okay? So, ngayon, anong gagamitin kong technique dyan? Anong sabi ni sir? Kapag less than, gagamitin ko smaller, less than x, less than bigger.
Pero kapag ang nakita ko is greater than, ang gagawin ko is x less than smaller and x greater than bigger. So, kung mapapansin nyo, ito na yung step. Ano bang step yan? Step 1 yan kanina, di ba? Factoring. So, binigay na yung factors. So, ano na? Ano nang final step mo? Equate to 0. Pag in-equate ko to sa 0, this is x equals 3. This is x equals negative 2. Tama? Okay, nasusundan. O, anong next? Dahil yan ay x greater than. So, ang susundan ko is ito. So, ang mangyayari sa akin is x less than smaller. Anong smaller? Negative 2 or 3? Negative 2. And x greater than bigger, which is 3. Okay? Ngayon, paano natin yan i-graph? O, anong tingin muna dito? X less than negative 2. Tignan nyo to. Nasaan dyan yung may tamang x negative x less than negative 2? A, B, C, D. Tignan nyo ha. Less than yon. May equal sign ba? Wala. So, ang hahanapin ko na lang dyan mismo ay yung mga hollow. So, sa case na to, sinong hollow? Letter C, letter D. So, erase na kagad si letter A, letter B, mali na kagad. Okay? And then, sabi, less than negative 2. So, dapat nasan yung mismong linya? Nandito ba dapat sa gitna? Yun, letter C. Ano yung magpapaprove pa sa atin na tama yung C? X greater than 3. Ayun. Hollow. Papuntang 3. Mas malaki sa 3, so positive infinity. So, the answer is letter C. Okay? Gets ba? Gets? Okay. Ngayon, para lang makampante tayo na tama yung sagot natin na letter C. Ang ibig sabihin yan, dapat, kapag kumuha kayo ng numbers, ang mangyayari, masasatisfy niyo yung inequality. Tignan nyo papatunayan natin. Patunayan natin. So, halimbawa, ang kukunin ko itong value dito, itong 4. Okay? Dapat, kapag plinag ko itong 4 dito, tama pa rin siya. Okay? So, 0 less than x minus 3. Ganito kayo mag-check kung gusto nyo siyang i-check. So, 0 less than, ano yung x natin? 4. 4 minus 3, and then 4 plus 2. So, 0 less than, 4 minus 3 is 1, times 4 plus 2 is 6. Tama ba na ang 0 is less than 6? Tama. Okay? Next, kuha ka naman dito sa left side. Negative 4. Oh, gawin ko ulit yun. 0 less than x minus 3, x plus 2. Ano yung kinuha ko? Negative 4, di ba? So, negative 4 minus 3, negative 4 plus 2. Solve natin. Negative 4 minus 3, that is negative 7. Negative 4 plus 2 is negative 2. So, 0 less than negative 7 times negative 2, positive 14. So, tama ba na ang 0 is mas maliit sa 14? Yes. So, ibig sabihin, tama na ang solutions ay ito. Okay? So, ang rule na gagamitin is, ano yun? Sinulat natin kanina. Ayan, nandito. Smaller, less than, pag less than, smaller, less than x, less than bigger. Kapag greater than, x, less than smaller, and x greater than bigger. So, yan lang tatandaan nyo. Klaro?